Tingnan naman po natin itong ating Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway na tagal na po nating inaabangan po ito. May ito, mga project of the century, yung tawag po dyan. Bakit po? Una-una, Metro Manila Subway, ang kauna-unahang subway sa Pilipinas. Pag natuloy na po ito, kauna-unahan at maglalagay po ang Manila, ang Metro Manila, sa ka-level na po ng mga ibang maunlad na syudad sa ibang bansa, di ba? May subway na tayo. Yan. At ito namang North-South Commuter Railway, mula Clark hanggang Calamba, ay hindi man ito maibalik yung lumang Philippine National Railway na tumatakbo nung araw po yan, mula po sa La Union hanggang doon po sa may Legazpi, yung may Mayon Volcano ba? Maabot po yung PNR natin nung araw. Ito namang NSCR, hindi pa niya maduplicate ito, pero itong North-South Commuter Railway mula Clark hanggang Calamba naman, 147 kilometer, at least pang mahabaan na pong biyahe ito. At ang mga ganda po rito, tatawid po ito ng Metro Manila, so magagamit din po ito sa mga commuter. Taga dito, kung dito lang po kayo sa Metro Manila, maraming istasyon po itong NSCR na pwede nating gamitin. Kung dito lang po tayo sa Manila. At konektado po sila sa LRT1, LRT2 at MRT3. Kaya magagamit din po yan pagka tayo gagalaw dito sa Metro Manila. Hindi lang po NCR, pero pati Metro Manila Subway. Itong latest na nasaga po natin, ibinigay na po ng PhilInvest Land Incorporated sa gobyerno ang mahigit 6,000 square meter na lupa na gagamitin bilang major transit hub na itong Metro Subway at ang NCR. Dahil dito, mapapibilis na po ang construction ng istasyon dyan po sa may Bikutan. Ito po isang istasyon na interlink ng North-South Commuter Railway at ng Metro Manila Subway. Dito po sila nagtatagpo. At dahil nga magtatagpo dito ang subway at ng NSCR, magkakaroon po ito ng tinatawag na track sharing. May bahagi po dito, ibig sabihin, na pwedeng dumaan ang tren ng subway sa release po ng NSCR. So ang mga pasahero po ng NSCR, makakarating po sila, ang pasahero po ng subway, makakarating po sila hanggang Bikutan nang hindi na po kailangang lumipat po ng tren. Di ba? Dahil hanggang Bikutan aabot po itong subway. We believe that a progressive economy relies heavily on robust infrastructure. Yan ang po sabi ng PhilInvest Land Incorporated President and Chief Executive Tristan Las Marias. Sa panig naman po ng PhilInvest, magtatayo po sila ng elevated pedestrian walkway na magdudugtong po sa kanilang 6.5 na ektarya na commercial area na dinidevelop po doon dyan sa lugar. Ayon nga sa mga ulat, magkakaroon po ng partial operation itong Bikutan Station sa 2031 at full system operation sa 2033. Oh, ilang taon mula ngayon ito? Matagal, 2026 ngayon So sa 2031, big sabihin na 4 na taon pa po. At sa 2033, 8 taon pa po tayo maghihintay. So, paano po ba ang pondo dito sa Metro Manila Subway? Kung inyong maitatanong, ginagawa na po ito, nag-start na po yan. Marami po silang tinatawag na contract packages mula po doon sa 1, sa may Valenzuela hanggang may mga 102, 103, 104, 105. Ito po, isa gawin nating halimbawa itong contract package 105 para po sa ginagawang subway segment dyan po sa may BGC Taguig. Kamakailan po ay nagkaroon po ng groundbreaking. Ibig sabihin, nag-umpisa na po ang pagtatrabaho po yan. Mukhang yan po ang pinaka-latest Nauna na po yung mga Santulan, Campaginaldo, Meralco Avenue, Valenzuela, of course, yung mga Mindanao Avenue. Matagal na pong ginagawa yan Pero itong BGC, kailan lang po nag-umpisa yan Ito pong
Contract Package 105, ito po ay pinondohan po ng ating gobyerno ng Pilipinas at ng Japan. Itong Metro Manila Subway Project Phase 1 kung saan nakapaloob itong Contract Package 105 o itong Bonifacio Global City Station. Ang pag-finance po nito, no, sa ilalim po ito ng Official Development Assistance ng Japan o ODA. Madalas yung marinig yan. 76% po ng total budget na 488 billion ay magmumula po sa pautang ng Japan sa pamamagitan po ng Japan International Cooperation Agency, JICA. At 76%, katumbas po ito ng 370.8 billion na loan package. Ang gobyerno naman po ng Pilipinas ang direktang popondo doon sa 24% na bahagi na project cost na may halagang 117 billion pesos. Sa huling balita po natin, nakapaglabas na po ang gobyerno ng 44.17 billion para po sa subway at NSCR, sa Metro Manila Subway at sa North-South Commuter Railway upang maiwasan po ang delay ng project. Kung inyong maalala, kung kayo po ay nakatutok sa ating programa, na ibalita na po natin ilang linggo na nakakaraan, bumagal po ang trabaho sa konstruksyon ng istasyon ng Angeles City dahil po hindi nababayaran yung contractor para po dun sa mga natapos na po nilang trabaho. So ito, naglabas po ang gobyerno ng 44 billion. Ang total na bahagi po nila ay 117 billion. So wala pa sa kalahati. Yan. Sa kasalukuyan, nakapagbigay na po ng 4 na loan tranches o 4 na beses nang naglabas ng pera ang JICA dito sa Pilipinas. Doon sa mga kontratang nilagdaan po nila noong 2018, 2022, 2024 at 2026. Ang bawat transpo, bawat labas po ng pera ay may kaakibat po na interest rate po yan. Meron po tayong hindi ho libre. May interest rate pero mababa naman po. At sa 4 na trans na yan, depende po kasi sa takbo ng existing rates. Kaya iba-iba po ang interest na nakapataw po yan. Gayunpaman po, nasa 0.8% ang pinakamataas na annual interest sa ngayon bilang pagsunod po dito sa ODA. 0.8 wala pa po sa 1% ang interest dito po sa pautang ng JICA para sa NSCR at sa Metro Manila Subway. Ang pautang sa Pilipinas ay may kabuuang, ang pautang po ng Japan sa pamamagitan ng JICA ay may kabuuang period na 40 taon. Sa 40 years bago bayaran. At bukod sa 40 years, mayroon pa po silang pwedeng ibigay na grace period. Halimbawa, after 40 years, medyo hirap pang magbayad. May grace period pa po mula 7 hanggang 13 years. Parang ang luwag nitong pautang na to, alinsunod po sa probisyon ng mga pinuntahan ng mga nilagdaang kontrata. Magkakaroon pa po ng mga karagdagang paglalabas po ng pautang, karagdagang tranche hanggang maibigay po ang kabuuang halaga ng loan na bahagi po ng JICA na 370 billion pesos na halaga. Dahil JICA po ang nagpapahiram para po sa proyektong ito, may mga ilang hakbang po na nakapaloob para sa mas maigting at tapat na pamamahala ng pondo. Siyempre, binabantayan po nila na hindi naman po ito makurakot mo o may bulsa. Kabilang dyan po yung pagtatalaga po ng tinatawag na Third Party General Consultant o GC na magsisilbing engineer ng proyekto. Actually, siya po ang magbabantay kung saan po ginagastos yung pera. Bukod sa mahigpit na pamantayan at proseso para tiyakin na ang kalidad po ng trabaho para po sa Metro Manila's subway,
Open din po sa public, open po sa publiko ang mga dokumento po ng general consultant. Kung gusto po ninyong busisiin bilang bahagi po ng transparency nitong tinatawag po nating Project of the Century. Every day, millions of Filipinos move through Metro Manila's busy streets, each journey shaped by time, distance, and the challenges of our growing urban landscape. For decades, the dream of a faster, safer, and more reliable way to travel has remained a vision. Until now, the Metro Manila Subway project, supported by the government of Japan through JICA, marks a historic turning point in Philippine transportation. A modern underground railway built to deliver world-class mobility and transform how we move across the metropolis. The Metro Manila Subway will serve as the backbone of an integrated rail network, linking MRT-3, MRT-7, LRT-2, and the NSCR for seamless citywide transfers and providing fast, reliable access to NAIA. Designed for high operational speed of up to 80 kilometers per hour, the Metro Manila Subway will cut travel time from Valenzuela to NAIA from 90 minutes to just 35 minutes and move Metro Manila toward a truly modern transport future. The Metro Manila Subway is 54% complete, with 12 of 9 tunnel boring machines delivered and over 4 kilometers of tunnels substantially finished. Station boxes at Quirino Highway, North Avenue, and Camp Aguinaldo are also complete, while the rest of the stations show major construction progress. Electromechanical works and rolling stock manufacturing are on track to deliver a reliable, high-capacity, energy-efficient subway. As work accelerates, each step forward brings us closer to delivering a safer, faster, and fully modern underground railway for the Filipino people. Bonifacio Global City, a center of innovation, commerce, and opportunity, will soon be directly connected to key hubs across Metro Manila. Travel times will be drastically reduced, connectivity strengthened, and daily commuting transformed for generations to come. At the heart of this progress is Contract Package 105. The construction of the Kalayaan Station, the Bonifacio Global City Station, and the tunnels connecting these vital links. The BGC and Kalayaan stations will feature modern concourses, optimized passenger flow, barrier-free access, and earthquake-resilient engineering, all designed to meet global railway standards and ensure comfort and safety for every passenger. These structures are more than stations, they are gateways to opportunity, opening doors to faster commutes, stronger economic activity, and a more sustainable urban future. This milestone is being realized through the strong partnership with the Nishi-Matsu DMCI joint venture, which was awarded the contract in December 2025. The Metro Manila Subway is not just a project, it is a promise of mobility, resilience, and a brighter future for all. Pero ano po nangyayari sa pondong inilaan na manggagaling naman po sa ating gobyerno para po sa subway at sa North-South Commuter Rail System? Sang-ayon po kay Benjamin Jokno, dating kalihim po ng DBM, Department of Budget Management, at ngayon po ay bahagi po ng Bangko Sentral Monetary Board. Pinakialaman ng gobyerno ang budget na inilaan po para sa dalawang project na yan. Sa halip na itakda ang pera para sa Metro Manila Subway at sa NSCR, inilagay po ang pondo sa unprogrammed budget at dahil po ito'y unprogrammed, nadamay po yan sa mga nawawalang pondo na napunta sa flood control projects. Sang-ayon po kay Ben Jokno, sa budget ng 2024, inalis nila ang pondong nakalaan para sa subway at sa North-South Rail System, napakahalagang mga proyekto. Inalis nila ang pondo para sa mga proyektong ito at sa halip ay ginamit para sa proyektong flood control. Ito, pakinggan po natin mismo yung boses, yung pagkakasabi po ni Ben Jokno. The quality of spending has also deteriorated. There's so much what is called AIX, if you're familiar with the terminology. Ayuda. Ayudas in the budget now, and less of the real projects. Okay. In fact, in the 2024 budget, they took away the money that is allocated for the subway and the North-South rail system. Those are very important projects. They took away the money for that, and then use it for these flood control projects. Okay. The quality of
Matagal na po nating naulinigan itong binanggit po ni Ginoong Benjok, no, sa mga contact po natin dyan sa Asian Development Bank. Alam niyo, Asian Development Bank, involved din po yan sa ibang istasyon, ibang project po nitong NSCR at ng Metro Manila Subway. Dahil nawala po ang pondo ng gobyerno para sa proyekto, meron tayong ngayong mga arrears o yung mga hindi nababayaran sa mga kontraktor. At ang mga hindi nababayarang halaga ay umaani ng interest, habang hindi po binabayaran po yan, may interest po yan sa bawat buwan o kada araw na lumilipas na nagiging utang po natin sa mga kontraktor. Dahil po dito, nagiging sanhi po yan ng pagbagal po ng trabaho ng mga kontraktor dahil po hindi po sila nakakasingil. Ito po, binanggit po natin, kasama po ang naging problema po sa pagkuha ng right of way, ang mga malaking dahilan kung bakit nausod ng maraming beses, nausod na po ng husto ang target na pagkakabuo po ng NSCR. Ito po ang target na po nila, 2027, yung Valenzuela to Malolos, partial operation, 2028, yung Malolos hanggang Clark Airport, at 2031 o 2033 kung minamalas, yung Manila hanggang Calamba naman. Ang original target po ng NSCR, nung umpisan po ang trabaho, ay mabubuo daw po hanggang Clark, Los Baños hanggang Clark, noon sanang 2025, last year. Pero gaya ng binanggit po natin, bago na po ang tinatarget po nila. Samantala, ang Metro Manila Subway ay nakatarget namang umpisahan ng full operation sa 2032 pa. Alam po ninyo kung kailan original ang target na patakbuhin po itong Metro Manila Subway. 2025 din. Sabay sana sila ng NSCR, di ba? Ganun din, Problema po sa pondo at right of way ang dahilan kung bakit nagka-usod ng usod itong target. Sabihin na po natin nagkaroon po ng COVID-19 pandemic ng 2 taon na nakaapekto po sa trabaho. Pero sobra-sobra na po yung delay para po dito sa Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Sa katunayan, sa natin lang po, walang katiyakan po, hindi pa nga po garantisado, hindi pa po tiyak. Yung sinasabi po nilang target na 2032 o 2033. Kaya sinasabi, minamalas po tayo, pwede pa pong mausod yung sinasabi po nilang target date. Di ba? Yan po ang kalagayan po ng ating North-South Commuter Railway, Project of the Century mula Clark International Airport hanggang Calamba. At ang Metro Manila Subway naman po natin, ang kauna-unahang subway ng Pilipinas mula po sa Valenzuela hanggang dito po sa Bicutan, at meron po silang linya na aabot hanggang dyan po sa Ninoy Aquino International Airport. Napakarami po natin, mga kababayan, kasama na po tayo na nag-aabang para matapos na po itong proyekto. At kung talaga po ito'y matatapos at matagumpay at talagang marami po silang tren na ipatatakbuhin, marami po sa atin siguro hindi na po kailangang magmaneho ng sasakyan o maglabas po ng sariling sasakyan para po makagalaw sa Metro Manila. Kaya malaking bagay po ito na matapos itong 2 malaking proyekto dahil po daan-daang libong commuter ang kanilang mahakot araw-araw. At ang kahulugan po niyan, libo-libo ring sasakyan ang posibleng mawala po sa ating lansangan at magluluwag po ng biyahe. Patuloy po nating aabangan ang development dito po sa 2 malaking proyekto na ito.